Hello mga anak, nandito na naman si Lola Becky para mag-share ng aking libro. Nasa chapter 5 na tayo. 4 oras na biyaya. Okay? Basahin ko na muna ha. 4 oras na biyaya, chapter 5. Mga kwento ni Lola Becky. May mga gabing hindi mo alam kung makakatulog ka pa. Lalo na kapag ang alaga mo ay pabalik-balik sa pagtawag ng help. Minsan, kakahiga pa lang niya, ilang minuto lang ay tatawag na naman. Bilang caregiver, kailangan mong maging handa sa bawat tawag. Kahit pagod ka na at gusto mo nang ipikit ang iyong mga mata, hindi mo pwedeng ipakita yon. May mga pagkakataon din na ang bahay ay puno ng tao. Mga pamilya na bumibisita, may ingay, may usapan, at may mga emosyon na kasama sa pag-aalaga sa isang matanda. Sa ganitong mga sandali, mas kailangan mong maging kalmado. Ikaw ang isa sa mga taong inaasahan na magbibigay ng katahimikan at maayos na pag-aalaga. Pero minsan, sa gitna ng pagod at ingay ng paligid, may mga sandaling parang regalo mula sa Diyos. Kagaya ng gabing iyon. Unti-unting kumalma ang aking alaga. Hindi na siya pabalik-balik sa pagtawag ng help. Nakahiga siya ng maayos at tuluyang nakatulog. Sa wakas, tumahimik ang paligid. Doon ko naramdaman ang kakaibang ginhawa, ang katahimikan na matagal ko ding hinihintay. Alam kong hindi mahaba ang tulog ko. Siguro 4 na oras lang. Pero para sa isang caregiver na sanay na sa idlip-idlip na pahinga, ang 4 na oras ay parang isang malaking biyaya. Totoo yun. Hindi man ito buong gabi ng tulog, sapat na iyon para makabawi ng kaunting lakas. Sapat na iyon para makabawi ng kaunting lakas. Paulit-ulit. Sapat na iyon para sabihing salamat Lord. Okay, naulit ko. Anyway, dahil sa trabahong ito, natutunan ko na ang maliit na pahinga ay napakahalaga. Hindi kailangan ng mahabang tulog para maramdaman ang biyaya ng kapahingahan. Minsan, kahit ilang oras lang, sapat na yon para muling bumangon at ipagpatuloy ang tungkulin. Pagninilay, reflection. Sa buhay ng isang caregiver, ang pahinga ay hindi palaging mahaba at kompleto. Ngunit kapag dumating ang sandaling iyon, kahit ilang oras lang, matuto kang magpasalamat. Dahil sa gitna ng pagod at puyat, ang bawat oras ng pahinga ay isang biyaya mula sa Diyos. Totoo yun. I mean, honestly, pag nagtatrabaho ka, lalo na pag caregiver, huwag kang mag-expect na mahaba ang tulog mo. Though, meron ibang pasyente talaga mahaba ang tulog nila o binibigyan sila ng pampatulog, or maybe merong arrangement minsan sa agency at saka sa client, ang pamilya. Sinasabi nila na uninterrupted sleep 8 hours. Pero hindi. Pag napamahal na sa iyo yung alaga mo, kahit paano nasanay ka na sa routine niya, hindi ka naaangal. Unang-una, may trabaho ka. At saka, caregiver ka, normal yun. Minsan niisip ko yun, paano kung ang tatay at nanay ko, alagaan ko. Kung tutuusin, mahirap mag-alaga ng sarili mong dugo. Pero, dahil nga sa mga experiences ko as a caregiver dito sa Amerika, iba rin ang ugali ng nanay at tatay ko. Pero hindi natin alam, di ba? Pero at least sanay ka. Sanay ka na mag-alaga. Isipin mo na lang na mas maayos ang pag-aalaga mo sa sarili mong dugo, nanay o tatay. O kahit kapatid. Kung kailangan ng tulong ng kapatid, kailangan matuto ka rin tumulong sa kapatid. Kahit na isang beses sa isang linggo, tulugan mo, at saka huwag tayong mag-isip palagi na makakatulog tayo ng mahaba. Pag nag-aalaga tayo ng mga matatanda na maraming iniinom na gamot.
Kasi yung mga side effects din ng gamot, di nila alam yan minsan eh. Yung side effects ng mga gamot, minsan, yon ang dahilan kung bakit hindi sila makatulog ng mahimbing. So anyway, sa mga caregivers, o magiging caregiver, o gustong maging caregiver, tandaan ninyo, ang pagtatrabaho as caregiver, hindi ito palagi na matutulog ka sa sarili mong bahay. Hindi ganun. Sweldado tayo. Lalo na kung malaki ang sweldo mo. Konting konsiderasyon. Merong iba dyan, malaki na nga yung sweldo, sinisigawan yung matanda. Oh my God, nahihiya ako. Ako ang nahihiya, sa totoo lang. Hindi kasi tama yun eh. Anyway, God is good. Huwag tayong makakalimot lagi magdasal. At maraming salamat sa inyong pakikinig. At eto, ang susunod kong chapter ay paggalang sa routine ng alaga. Yan, mga caregiver. Kaya, anyway, maraming salamat sa inyo. Be kind to one another. Be a blessing to one another. Magdasal tayo palagi. At bye now. Nandyan